Then, i-fill out na natin. Yung mga kailangan lang po dyan is your name. And of course, nandyan din po yung training date, which is today po yan ha. And the training schedule, 9 a.m. to 11 a.m. po yan. So, i-click lang natin yung link, i-fill out na natin, and i-submit na natin yung form. That will be your attendance today. So for those na natapos na, wag na po nating ulitin. For those lang nakaka-join po, mag-attendance na po tayo. Like, ang nakatapos pa lang po, 4, 5, 6, 8 pa lang po ang nakatapos sa attendance. So kindly click the link na po and i-fill out na natin. And another reminder po dito, for those na nag-guest user po na nag-attend dito, kindly better po na download tayo ng Skype application. Then after that, we need to create an account. Para yun na lang po yung gamitin natin until Friday po or until next week po yung training natin. Gagamitin na natin yung Skype account natin. Mas madali po. Ayun. Now guys, welcome po dito sa ating virtual assistant training, week 1, day 2 naman din. So I hope na madami tayong natutunan kahapon with trainer Norlene. And of course, nandiyan na nga rin po, natatanungin po muna kayo. Ano nga po ba ang natutunan natin kahapon? Ano nga po ba ang natutunan natin kahapon? So lahat po tayo sa chat box. And kindly share your thoughts and ideas kung ano nga po ba yung natutunan natin kahapon. Lahat po tayo sa chat box po. Yan. All about the nature of freelancing, different kinds of being a VA-like services, difference of being a freelancer and an employee, different opportunities, not just VA, but you could also use your talent, difference of being employee and a freelancer. She discussed all about freelancing, benefits of freelancing, services we can offer as a freelancer, and overviews being a VA, about the difference between being a freelancer and a corporate employee, the disadvantage and advantages. We learn about the pros and cons of being a freelancer and the different services a freelancer can provide. Freelancer and employee has pros and cons. Okay, how about the others? Difference between employees and freelancing, and also different kinds of services that we can offer. Ayon, yes naman. Natapos na nga po kahapon all about the freelancing. Yan na nga po, the freelancer versus employee, the difference. And of course, nandyan din po the benefits of a freelancer or a freelancing. Nandyan na nga rin po na some services you can offer or you can provide as a freelancer. It depends on the skills you have, and it depends on how you manage your time also. And nandiyan na nga rin po na sa last naman din na lahat ng some services na nabanggit like the 25 plus yung nakita nyo sa screen ay kaya po yung i-cover ng isang virtual assistant, di ba? And nandiyan na nga rin po na today we're going to talk about din po kung ano nga po ba ang virtual assistant. Kikilalanin din natin kung sino-sino nga po ba ang maari nating maging clients in the future, the common clients, from what country or nationality. And of course, we're going to talk about din po the working cultures ng clients natin. Para kapag nag-apply na tayo ng VA, at least may alam na po tayo on how they work naman din. Ayan. So now let's start po.
What is a virtual assistant? When we say virtual assistant, the same with the freelancer, self-employed worker, or independent worker who specializes in offering administrative services to clients from a remote location, usually a home office. Yes, home office or work from home. Kung hindi man sa home office, pwede rin po yan sa non-traditional workplace. So when we say non-traditional workplace, nandyan na nga po the coffee shop, restaurants, or the leisure activities places naman din. And of course, nandyan na nga rin po the administrative services na maaari niyong i-provide. Another here, when we say the typical task ng isang VA, maaari pong scheduling appointments, making phone calls, making travel arrangements, and managing email accounts. So when we say scheduling appointments, tayo na nga po maglalagay or mag-set po ng date for the schedule of the customers and clients. Nandiyan na nga rin po making calls. So when we say making calls, nandiyan na nga po na kayo po yung tatawag sa mga customers ninyo or mga client or partner ng client natin. Andyan na nga rin po like taking calls din. Kailangan nyo rin sagutin yung mga tawag ng mga customers or mga partner ng client natin. Making travel arrangements, lalo na po kapag may meeting po yung ating client. So tayo po yung mag-a-arrange po ng travel niya. Like tayo na po bahala kung saan siya mag-i-stay na hotel, yung flight niya, ticket, and so on. And of course, nandyan din po the managing email accounts. Isa po yan. Like kayo na nga po magmamanage ng email account or social media accounts din po ng client ninyo in the future. Another, some VA specialize in offering graphic design, blog writing, bookkeeping, social media, and marketing services. So yan po yung some lang po. And yung nabanggit din natin kahapon, yung nabanggit nyo with your trainer, yun po some services na maaari din pong i-cover yan ng virtual assistant. So madami po ang kayang i-cover ng virtual assistants actually. And of course, one advantage of hiring a VA is the flexibility to contract just the services you are able to do and or contract as many services as you can. Na kung saan dito nga po flexible po kayo na mamili po kung sino po yung gusto nyong makatrabaho and flexible din po tayo kung anong work ang gusto nating gawin. Like you have the freedom to choose po. Nandyan na nga rin po na kung saan lang po kayo nag-excel, pwedeng dun lang kayo mag-focus sa service na yon. Yun ang maaari nyo pong i-offer. And nakadepende nga po yan sa skill set din natin. Like kung kaya mo mag-offer ng foreign services, then why not? As long as you manage it effectively. Okay lang po yan. Kasi nga, multiple tasks or more tasks, more clients you have, then the more income you have naman din. So kung gusto mo mag-focus lang sa isa, then okay lang din. But kung kaya mong i-handle lang madami, then why not? Mas madaming income doon. Yan. So yun po ang virtual assistant. And now, let's talk about naman po kung sino-sino po yung usual clients natin as a virtual assistant. The nationalities of clients can vary greatly because a VA can work from home and serve clients from all over the world. However, yung babanggitin natin dito guys, some common nationalities lang po ng mga clients natin. And tanong ko po sa inyo, from what country nga po ba or nationality ang ng pinanggagalingan ng mga clients natin? O lahat po tayo sa chat box. From what country nga po ba or anong nationality po ng mga clients natin? And dito po, patuloy pa rin po yung reading activity natin, ha? So for those na gustong mag-read later on, just raise your hand po and tatawagin tayo ni trainer. Ayan. US, Australia, USA, AU, Europe, Australia, USA, Western countries, foreign people, USA.
USA, Australia. Ayun. So, very good. Alam na natin. So, yung babanggitin natin dito is the common lang, ha? Ayan. So, very good, guys. Una na nga po dyan is from United States or US. And kindly read this po. Ayan na. Reynaldo. Kindly read this po, Reynaldo. And again, ha, for those na gusto pong mag-read later on, just raise your hand and tatawagin tayo ni trainer. The nationalities of clients can vary greatly because a virtual assistant can work from home and serve clients from all over the world. However, some common nationalities of clients for virtual assistant include: 1. United States. Due to the great number of enterprises and entrepreneurs looking for help and assistance, the United States has a sizable market for virtual assistant services. So thank you for that po, Reynaldo. So here nga po, when we say United States, napakarami nga pong states po dyan. Like 50. Ayan. So makikita natin na madami nga po dyan large businesses and small businesses. And sizable nga po yung market nila. Napakalawak po. So kinakailangan nila ng mga virtual assistant para tumulong po sa kanila. United States or the American clients nga po. Ayun. And dito, maaari nga pong administrative service, appointment setting, social media manager, or the promoting the advertisements or the products po sa iba't ibang social media platforms. And another here is the United Kingdom. Virtual assistant services are in demand in the UK as well, especially among professionals and small business owners. So when we say United Kingdom, the British, ayan, nandiyan na nga rin po na mostly po yung mga clients ninyo is professionals. O isang professional na dyan is teachers or the professors. Na kung saan naghanap po sila ng makakatulong sa kanila for checking the different na documents like doing reports then o kung hindi man administrative services then sa iba't ibang mga company and of course mga small businesses then. Another is Australia. So when we say Australia, to perform admin duties, customer service, and other responsibilities, Australian companies and individuals commonly use virtual assistants. And now, tanong ko lang po dito, sino po nakakaalam or narinig na po yung sinasabi nilang working holiday dito? O pa-heart react naman po si trainer, meron po ba? Like nakakaalam sa working holiday. Kasi ang Australia is sikat when it comes sa working holiday. Meron po ba? Ayan. Kung wala man po, ang sabi nun, ang ibig sabihin ng working holiday, guys, is madami pong pumupuntang mga iba't ibang nationalities sa Australia para at least po makatulong po all about the farming. Like, yung magpipitas po ng mga prutas, gulay, and so on. But don't you worry, hindi po yun yung trabaho ninyo. Ang trabaho ninyo, kung paano nyo naman po i-export po yung mga tawag nito, yung mga prutas na harvest, mga gulay, and so on. And of course, kung paano nyo naman po ibibigay sa mga suppliers, ganyan, naghahanap kayo ng mga suppliers or naghahanap kayo ng maaring magbenta ng mga product ng clients natin. And nandyan na nga rin po administrative duties like the paperworks. Kung ilan nga po ba yung mga lumalabas na mga tons ng mga prutas, ganyan, or the money, kung ilan yung pumapasok na money, ilan yung lumalabas na money, and so on. Or how to market that. And of course, doing the customer service, answering the questions of our customers then. Pwede nyo rin pong gawin yun kapag mga Australian ang mga clients natin. Another here is from Canada or the Canadians. VA services are frequently used for admin support, research, and a variety of other activities by Canadian clients. So dito, hindi mawawala yung administrative support. Nandyan na nga rin po like the research. Kung anong mapapansin nyo sa actual research sa mga college students and so on, pwede rin po yung ganon. However, ang ma-adapt lang natin doon is the methods. Nandyan na nga rin po na ang focus po dito when it comes sa research is the industry research or yung competitive research.
So when we say industry research, tinitignan natin kung ano nga po ba all about the industry or kung ano nga po ba yung nangyayari sa paligid natin. Especially, nandyan po yung competitive research. Kung ano nga po ba ang ginagawa ng kakompetensya ng clients natin. So that is, we need the competitive analysis then. So pwede rin po yun. Or nandyan din po customer service. And lastly, from Europe then, the European clients, VA services are also used by clients from a variety of European nations, including Germany, France, Spain, and the Netherlands. So guys, eto po, from Europe, nandyan na nga rin po administrative duties, appointment setting, social media manager, and so on then. O data entry and so on. Na kung saan guys, etong limang ito lang po yung mga usual clients or common clients natin. Doon sila nanggagaling. And dito, kung mapapansin nyo, walang Asian countries or walang Filipino. Actually, meron din naman po tayong mga clients local. However nga po, limited or kaunti lang. Mostly nanggagaling dito sa lima lang po yung mga clients natin. Ayan. So, wag na kayong magtaka kung walang Korean dyan, walang Chinese, Vietnamese, or Japanese, and so on. Kasi etong mga eto nga po, napakaraming nating mga clients dito. Yan. And of course, now, since we're done with the usual clients, we're going to talk about naman po ang pinagkaiba ng Filipino VA and American VA. Nandiyan na nga rin po na kung saan the difference between a Filipino VA and an American VA primarily lies in their nationality and cultural background. Yes, isang rason na nga po dyan is the cultural knowledge. So when we say cultural knowledge, kindly read this po. Who wants to read this po? Just raise your hand po. Wala? Walang gustong mag-raise ng hand. Magtatawag na lang po si trainer. Hello there, Donna Regina. Are you available to read? Donna Regina. Hello po. Good morning. Good morning. So the difference between a Filipino virtual assistant and an American virtual assistant primarily lies in their nationality and cultural backgrounds. So cultural knowledge of virtual Filipino assistant might be more knowledgeable about Filipino traditions, customs, and social mores. They may have a deeper understanding of Filipino customs, holidays, and communication methods, which can be useful when working with clients who have particular cultural preferences or who need local information. Ayun. Thank you for that po, Donna. So here, when we say po cultural knowledge, nandyan na nga rin po na kung saan, bakit naman hinahire ang Filipino VA instead of American VA. So nakadepende rin po yan kung sino yung audience or the customers or consumers po ng clients natin. So kapag Filipinos, of course, ihahire ang Filipino VA. Bakit? Kasi nga po, we are knowledgeable enough all about our traditions, mga beliefs, mga customs natin, mga holidays nga po natin sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Alam na nga rin po natin. The communication methods na kung saan may iba't iba po tayong mga language. Like we can communicate sa different na mga age or gender din. Nandyan na nga rin po na kung kailangan po ng client natin ng local information about Filipinos, mas lamang po tayo when it comes doon. Like kapag American, yes, may alam din po sila, they can search. However, not all naman po na information doon sa Google or doon sa browser is enough. Like, i-check pa nila yung reliability ng content na yon. So, mas lamang po tayo. Another here is the language proficiency. Because English is extensively spoken and taught in the Philippines, Filipino VA frequently have good English language abilities. Na kung saan bata pa lang po tayo, natututunan na po natin yung paggamit ng English. Like 2 years old, this basic English like good morning, good afternoon, good evening, hi, hello. Nalalaman na yan po ng mga bata. And sino mga parents po dito? O pa-heart track naman po, may parents pa dito. Ayun. Na kung saan, kung iisipin din natin, kung aaminin din natin, like yung mga anak natin ngayon. For instance, like
pinapanood na natin ng mga YouTube, ganyan, like mga basic English, vocabularies, mga grammar, ganyan, or yung mga Cocomelon, ganyan. Meron din like si teacher, anong pangalan nun? Yung sikat ngayon, nakalimutan ko. Basta may teacher din, English din. Then of course, meron din po sa YouTube videos na all about the phonics and so on. Ayan. And dito nga rin, when it comes sa basic education, elementary and high school, hindi rin po mawawala yung English. Like we have sa elementary, we have the English then as general subject na kung saan natututunan na po natin when it comes sa writing mga vocabularies din. Like simple sentences, compound sentences, compound complex, complex sentences. Natututunan na po ng mga bata yan. Nandyan na nga rin pag high school, level up, mga paragraph, essay, short stories, poem, using the English language. Ayon, sabi ni Shenley, Teacher Rachel. Yes, nakalimutan ko. Teacher Rachel, ang sikat din ngayon yan. So ay, na kung saan, talagang kinalakayan na natin yung paggamit ng English language. And of course, sa college then, we have English pa rin, na kung saan mga oral communication, purposive communication, reading and writing skills, and so on. Na kung mapapansin nyo, pati philosophy of education, English din yung pag ginagamit natin, and so on. So ayun, isang reason din po yun. And dito guys, advantage din natin kasi neutral accent din po tayo. Like kaya nating makipagsabayan sa mga iba't ibang mga English or native speakers then. Now, another reason is the cost. So when we say cost, kindly read this po, Shenley. Right. In general, employing a virtual assistant from the Philippines may be less expensive than hiring one from the United States. This is because living expenses and average incomes in the Philippines and the United States are different. Ayun. So dito nga po isang rason is cost. Bakit? Bakit naman po hinahire po ang VA, Filipino VA instead American VA? Kasi nga po, when we say Filipino VA, less expensive or cheaper naman ang magagastos po ng mga clients natin in the future. Na kung saan tayo, enough na po yung 150, ganyan. Like ang expenses natin dito sa atin is 150 to 300 per day, sabihin na lang natin, like minimum or maximum na yon. Nandyan na nga rin po na difference po yan sa expenses ng mga American. Like napakalaki nga po yung gagastusin nila when it comes sa food. Nandyan na nga rin po yung mga rent nila, electricity, water, and so on. Na kung saan guys, etong mga American na VA, since alam na po nila yung mga expenses doon, kulang po yung ibibigay na $3 per hour sa kanila. While sa atin yung $3 per hour, it's okay na rin for starters or malaki-laki na rin yon. Like kapag i-convert natin into our currency, 150 to 200. Di ko lang alam kung ilan ngayon ang US dollar. Like 56 po ata ang US dollar ngayon. So i-convert natin nasa interval ng 150 to 200. Then kapag nag-work tayo ng 8 hours per day, then 1-2 na yon. For instance, 1-2 to 1-6. Napakalaki na yon. Samantalang kapag mga American na VA, napakaliit po ng $3 sa kanila. Kasi alam na nila yung expenses. At bakit naman dito? Alam na nga nila, so magde-demand pa sila ng higher naman din. Like $5 per hour, $10 per hour, or $15 per hour. Na kung saan, hindi na rin po kayang i-hit po ng mga different na clients natin. Especially for those na small businesses. So malulugi at malulugi sila kung sakali mang American VA ang i-hire nila. So hinahire po nila ang Filipino VA. Now another is the time zone. Filipino VA are frequently based in the GMT +8 time zone, which is helpful for clients in nations where there are time zone conflicts or when round-the-clock support is required. So dito nga po ang base napan po natin dito is GMT +8, wherein like yung ibang mga countries, GMT +1, GMT +5, and so on. Meron po like the Australia, advance lang po sila ng 2 hours or 2-3 hours, ganyan. Na meron din kapag American negative, that means mas ahead po tayo.
Na kung saan ang ibig sabihin lang po niyan, kahit anong oras kaya nating mag-work. Di ba? Tayong mga Filipino, meron nagwo-work ng morning shift, afternoon shift, night shift, then meron din graveyard shift. Like flexible po tayo. Na kung saan hindi na natin binibase doon sa mga time natin, depende na lang po kung active po tayo that time. Or nakadepende po yan sa body clock natin. So kahit anong shift po kaya nating mag-work. Another here is the work ethics. Filipino virtual assistants are well known for their fidelity, adaptability, and readiness to go above and above to produce high quality of work. Unahin ko na din sa quotation or sinasabi nilang Filipinos are hospitable. Yes, we are hospitable and we are extending our hospitability or hospitable doon sa ating workplace din. Na kung saan dito hindi lang hospitable. Nandyan na nga rin po na kung saan sa personalization and communication, we are good in building personal connections then and relationships with our co-workers. Na kung saan hinahangaan po yan ng mga clients din natin. May iba't ibang mga communication styles tayo, pino-foster natin yung trust ng isang co-worker natin, building rapport, ganyan, engagement with them, and of course, personable interactions or collaboration and understanding. Hindi lang po yan, guys. When it comes doon sa ating work ethics na flexible po tayo, like nakakapag-adapt po tayo doon sa ating mga paligid. Quickly po, yun, hinahangaan din po yan ng mga clients natin. Nandyan na nga rin po na kung saan resilience po tayo or resilient. Na kung saan kahit man may problema tayong kinakaharap, ganyan, iniiwan po natin sa ating bahay po yung mga problema natin para at least po magawa natin yung mga work natin. Or paano naman trainer? Work from home na po ang virtual assistant. So, paano namin maiiwan sa bahay namin? O, kidding aside, nag-send ako ng meme po dun sa ating chat box. O, iwan mo sa bahay yung personal problems mo. Huwag mo dalhin sa trabaho. Then, ikaw na work from home. Paano natin iiwan? O, kidding aside, ang gusto lang naman pong iparating ni trainer is like, kinakalimutan muna natin yung problema natin. Then, pag kinalimutan natin, then focus muna tayo dun sa work. O, yun yung gusto kong iparating, guys. Hindi ko may iwan sa bahay, trainer, work from home. Ayan. Ang gusto ko lang naman iparating, iwan or kalimutan muna natin. Then, after our work, doon na tayo mag-focus sa problema natin. Ganun yon. Para at least hindi po sagabal po yan sa pag-work natin. Diba? Na tayong mga Filipino, iniisip kasi natin na kung saan lahat ng mga problema natin ay may solusyon. O, sino dito naniniwala na lahat ng problema natin may solusyon? Pa-heart react naman po si trainer. Ayun, mga positive thinker yung mga yan. So that's a good characteristic po. Optimistic po dapat tayo. Na lahat nga po ng bagay may solusyon or lahat ng problema may solusyon. Ang sinasabi nga nila na kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ganon, connect na yan. So dito, dapat positive thinker din tayo. So that means na kung saan kapag positive thinker po tayo, nakakapag-produce po tayo ng high quality na work or result naman din. So yun po yung hinahangaan na katangian po ng mga Filipino. Kaya isang rason yun kung bakit tayo hinahire naman din. So yun po yung pinagkaiba ng Filipino VA and American VA. Ngayon naman po, pag-usapan naman po natin yung similarities and differences ng working culture natin doon sa working cultures ng ibang mga clients natin. So una na nga po dyan, we're going to talk about po muna yung Filipino culture. Bakit naman po natin pag-uusapan yung Filipino culture, trainer? Filipinos naman na tayo. So dito, to recall or to refresh our mind kung ano nga po ba yung mga working culture natin and para mas madali nating i-differentiate or tignan po, i-contrast yung ating mga working culture sa ibang clients natin. So una na nga po dyan is the power distance and kindly read this po, Maria Teresa Romano, if you're available to read.
Kasi walang nagre-raise ng hand. Oh, nahihiya kayo kay trainer. Huwag kayong mahiya. Ayan. Maria Teresa, are you available to read po? Going once? Try to talk po. Naka-unmute na po yung microphone natin. Hello? Ayun, naririnig na kita. Okay. Continue. Power distance po, ano, sir? Yes po, power Okay. distance. Filipinos respect their superiors. Power distance is high as compared to other cultures. Asserting rights is always present. However, Filipinos make it a point to respect others with higher positions. This behavior is prevalent in workplaces. Calling others ma'am or sir is a note of respect. Even if a person was a stranger, an honorary will always be attached. Ayun. Thank you for that po. You're welcome. Maria Teresa ba or Ma Teresa? Kasi Maria. Maria yon. Tere na lang po, sir. Tere. Ayun. Okay po. Kasi minsan, kinakabahan ako tumawag ng Ma. Kasi meron yung teacher ko nun, Ma lang, hindi Maria. Kaya tinatanong ko kung Ma or Maria yon. It's Ayan, normally Maria, pero Tere na lang. Tere. Ayun. Tere. Okay, thank you for that po. Thank you, sir. Bye-bye. Ayun. Mag-raise kayo ng hand ha for those na gustong mag-read later on. For those na available to read po, mag-raise kayo ng hand. Huwag po kayong mahiya kay trainer. Hindi po ako nangangain ng tao. Ayan. Okay. So, dito nga po, going back po. So, when we say power distance, we know that we respect our superiors po. Like here in the Philippines, we know we base po doon sa position, degree na natapos, wealth and status, ganyan. So when we say degree na natapos, nandyan na nga rin po na nakapagtapos ng law, ganyan, then nakapasa ng bar exam, na tinatawag na natin na attorney, ganun din kapag sa doctor, teacher, instructor, professor, and so on. So ganun po sa degree din. Kung hindi man accountant, ganun yung tawag natin sa mga trabaho po ng mga superiors natin or mga katrabaho natin. Kung hindi man sa degree, we base on the position. So kapag sa company meron pong president, vice president, or may mga manager, assistant manager, boss, ganun po yung tawag natin. And kapag sa politics, like we have the governor, congressman, vice governor, president, senator, honorable nga po minsan kapag gusto nating tawagin. So ganun yung mga tawag natin. Or kung hindi naman natin alam yung position ng mga kausap natin, we base na lang po in general sa tawag nating ma'am or sir. Na kung saan it is a note of respect. Like kung mapapansin nyo, pagpasok lang nga natin sa mga department store, ganyan, sa mall, ganyan, yung mga sales lady or sales boy, tinatawag tayong ma'am or sir. It's a note of respect na rin po. Kasi nga, hindi naman nila tatanungin kung anong natapos mo bago ka nila tawagin. Diba? In general na tinatawag or ginagamit na natin etong ma'am and sir. And kahit nga stranger yan or kahit hindi mo kilala, meron pa rin pong mga honorary. And nandyan na nga rin po yung honorifics. Like tayong mga Pilipino, sikat din po tayo sa paggamit natin ng po at opo. Like at every end of the sentence, yes po. O tama po. Opo, hindi po. Na kung saan ina-attach lang lagi natin yung mga honorifics na yon. Kasi nga po, nire-respect natin ang bawat isa. And now, another, so yun po yung power distance. Another is the creativity. And when we say creativity, kindly read this po. Christine, Zara, Christine. Hello? Rinig na po? Yes po, naririnig. Okay. Filipinos are creative. However, this is due to the lack of resources. Often, this attribute is romanticized. No matter the hardship, Filipinos can adjust. Being creative with what is present in an asset, this creativity persists in holidays. During Christmas, Filipinos spend a lot. Even if there is a persisting crisis, Filipinos will find a way to celebrate extravagantly. Ayan. Thank you for that po. So when we say creativity,
Nandyan na nga rin po, not focusing on the arts, but we know naman na mahilig po tayong mag-design, ganyan. Yes, creative tayong mga Filipino. Hindi lang po dyan sa arts. So focusing po doon sa pagiging resourceful natin. Like, nandyan na nga rin po due to the lack of resources or kakulangan po ng mga materials. Nandyan na nga rin po na iniisip natin na kung ano lang po yung meron, yun na lang po yung gagamitin natin. We think outside the box para at least po yung mga materials na nandyan, yun na ang gagamitin natin para ma-accomplish po yung mga goals natin. Na kung saan, ayun nga, madiskarte po tayong mga Filipino. Para at least hindi nagagastos or maghahanap pa ng iba. Yung nandyan, yan na lang po yung gamitin natin. Na kahit man po nandiyan, limited yung resources, we find ways nga po, sabi ng BDO. We use the resources effectively. Hindi lang po yun sa pagiging resourceful. Nandiyan na nga rin po yung pag-a-adapt natin or the personalization. Na kung saan dito, when it comes sa creative on how to adapt po yung nangyayari sa paligid natin, nandyan na nga rin po na we adapt quickly to survive. Creative problem-solving techniques then. Like, we think po like mga different na techniques or strategies para masolusyonan po yung mga problems natin. And when we say adaptability, able to survive, adapt quickly. Now, sino po nakakaalam dito yung chameleon? Chameleon? Yes. O, pa-heart reactant po si trainer. Chameleon. Yun yung like the animal na kung saan nagpapalit-palit ng kulay para mag-adapt ng environment niya. And para dyan na nga rin po, para itago yung presence niya, ganyan, or the color, na kung saan hindi po sila makita ng prey. Prey or predator. Yung mga kumakain. Na kung saan, guys, dito, para at least hindi sila delikado. Na dito kasi kapag mga chameleon, ganun din po tayo. Na dapat we adapt po. Na dito, hindi lang po yung sa predator. Like, nung nga pong example na nga po dito is nung pandemic. Diba nung pandemic, nandyan na nga rin po na hindi naman natin inaakala na mangyayari yun. Like dito kasi, nandyan na nga rin po na tawag ito, nandito na biglaan na lang. Like way back 2019, December, nag-start pandemic or endemic nung una. Then after that, nung endemic, lumawig like lumawak na po kung saang mga area yung merong COVID-19. Then naging pandemic na yan. Then after that, December, lumipas lang ng ilang buwan. Then March na, doon na nag-start ng lockdown. Like hindi na pwede tayong lumabas. Like ang pwede na lang lumabas is yung mga essential na nagbebenta ng mga food products and so on, different na essential naman din. And nandyan na nga rin po na bawal tayong lumabas kahit man lang doon sa barangay natin, ganyan. Dapat nasa house lang tayo. And dito nga po, tayo nga po mga Filipino, creative po tayo. Kasi nga po, ayaw naman natin na like mag-isip na lang or magdepende na lang tayo din sa government or hingin na lang natin yung ayuda or tanggapin na lang natin yung ayuda nila. Like it's not enough. So tayong mga Filipino, creative tayo kasi nung pandemic nga po, instead of maboring tayo sa bahay, instead na may like nandun lang tayo nakamukmok, nag-isip po tayo ng paraan na kahit nasa bahay lang tayo is pwede tayong kumita. So doon nag-boom din po yung online business na kung saan mapapansin nyo nung pandemic, mga may nagfi-Facebook Live. Kung hindi man nagfi-Facebook Live, nandyan na nga rin po na pinipicturan po yung mga products or services na ino-offer. Then, yun, may mga bibili din. Then, through courier na lang po, then sila na po magde-deliver. Doon, kumikita po tayo. So, doon sa paraan na yon, nandyan na nga rin po na we able to survive po kung ano yung nangyayari. Nandyan na nga rin po na kung saan sa pandemic na yan, doon na po nag-boom yung tinatawag nating virtual assistant. Doon na po dumami yung nagtratrabaho ng work from home. Kasi nung pandemic na yan, patuloy pa rin po yung mga company na magtrabaho kahit nasa bahay na. As long as may laptop computer na rin. So yun, yung hinahangaan din po sa ating mga Filipino, yung pagiging madiskarte din natin.
Another here is the conflict avoidance. And when we say conflict avoidance, kindly read this po, Leonard. Leonard, going once. Twice. And thrice. Okay, who wants to volunteer po? Parang kayong natatakot lagi. You can raise your hand po. Ayan, Reynaldo. Hello. Hello, sir. Good morning. Good morning. Conflict avoidance. Filipinos avoid being confrontative by nature. Filipinos are reserved and dislike confrontation. Thinking out loud is not a habit. More often than not, they would state discomfort through a joke. Being comical is a way to ease the discomfort. Conflict avoidance is high. Ayun. So when we see conflict avoidance, in general po to ha, nandito nga rin po na kung saan tayong mga Filipino, we're not confrontative or ina-avoid po natin yung pagiging confrontative natin. Na kung saan ayaw na ayaw natin na like kino-confront tayo ng mga katrabaho natin. Ini-straightforward or nandyan na nga rin po na dinidiretsa. Ayaw na ayaw natin. Yes, meron pa rin mga Filipino, yung ganon, like diretsaan silang nagsasalita. Pero in general to, ayan, ina-avoid natin yung confrontations. Na kung saan dito po pumapasok po yung word na pakikisama. Like we value po kasi yung pakikisama natin with our coworkers. Nandyan na nga rin po na kung saan kapag maganda po yung pakikisama natin with them, good po yung environment natin. Na dito, instead na ipahiya po natin, instead na ipahiya natin yung mga katrabaho natin, kinakausap na lang po natin sila ng patago or behind closed doors ang tawag doon. Na kung saan ayaw kasi nating ipahiya siya, yung katrabaho natin, sa ibang katrabaho natin. At ayaw na ayaw rin natin na ipahiya yung sarili natin doon sa mga katrabaho natin. At ayaw kasi nating isipin na, ay, ganun pala si sir, ganyan. Nagpapahiya siya, ganito, ganyan. So, parang ayaw natin na magbigay ng impression doon sa ating mga, bad impression doon sa mga katrabaho natin. O isang gawain din natin yun. So instead na gusto nating sabihin, minsan true joke na nga lang po. Like after natin masabi, tatawa na lang tayo or comical way ang tawag doon. Now another, sa American culture naman po tayo. So una na nga po dito is the power distance. And kindly read this po, Aris. Are you available to read? Going once. Twice. And thrice. Okay, how about you, Chow? Chow? Are you there? Going once. Twice. And thrice. Okay, I'll get back to you, to the both of you po. How about you, Christopher? Christopher, going once. Twice. Ayan. Try to talk po. Ayan. Hello? Thank Yes, you. naririnig na po. Then, prepare ka na lang, Chow. Sunod ka po. Ayan. Continue, Okay, Christopher. Americans are aware of what they want. This amounts to self-awareness. In the workplace, some are used to calling others by their first names. Americans thrive in the laid-back yet structured setting. Power distance is moderate. This accounts for individualist thinking. They tend to be opinionated and outspoken. Ayan. So when we say power distance, guys, sa mga American, alam na alam po nila kung ano yung gusto nila. And dito, okay lang po silang tawagin by their first names. Like kung ang boss ninyo ay si Steven or yung client ninyo Steven, then Steven lang tatawagin ninyo, wag nyo nang tawagin na sir, ganito, ganyan. Kung hindi man first name, pwede rin po dyan yung last name nila. Like Mr., Miss, Mrs., then attach their last name. Okay na po yun. So advice ko po sa inyo na kung saan kapag may American clients kayo in the future, wag na po natin silang tawagin na boss, ma'am, and sir.
Okay na po sa kanila ito. Yan. So, ibahin natin yung sa ating culture, working culture dito sa Pilipinas doon sa mga American clients natin in the future. Ulitin ko, don't call them ng ma'am and sir na po. Sanayin na natin yung sarili natin na tawagin by their first name or Mr. Miss then attach their last name. So yun po yung sa power distance naman ng Americans. Now another here is the individualism and kindly read this po. Chow. Hello there, Chow. Hello, good morning. Good morning. Individualism, Americans have a high degree of independent thinking. This is situated in the coming of age. When youngsters turn 18, they are expected to become more independent. Sometimes the failure to launch from parents' home is perceived negatively. In addition, individualism persists in being independent when it comes to lifestyle. Ayan. So when we say individualism, nandyan na nga rin po na kapag mga Americans nag-turn na po ng 18, aalis na po sila ng bahay or magsasarili na po sila. Like sila na po bahala sa sarili nila, sila na po bahala mag-provide ng kanilang mga needs and wants. Like sila na magbabayad ng rent, mga pagkain nila, and so on. Na kung saan ibang-iba dito sa Pilipinas. Like 18 na ganito, nasa bahay pa rin po tayo ng ating mga parents. Na kung saan dito kapag American nga po, like maaga po silang nagiging independent. And nandyan na nga rin po na like maaga po silang umaalis. Ganyan. Most of them are not ready or not well educated with the workings of society. Like hindi pa po enough yung knowledge nila all about doon sa real life situations or about the work naman din or all about the business. Meron silang knowledge but not enough. So doon po tayo papasok as a virtual assistant na kung saan tayo pong mga virtual assistants, tayo po ang tutulong sa kanila when it comes doon sa mga paperworks, ganyan, or tayo yung magga-guide or mag-a-assist on how to do things po. So yun po, hindi na po kayo or wag na po kayong magtaka kapag may mga clients kayo in the future na kabataan, like 18 to 30. Yes. Okay na po yan. Wag na kayong magtaka kung mas bata pa po sa inyo yung mga clients ninyo. Kasi sanay na po yan. Like sanay na po, like ganyan na yung katangian nila. Maaga po silang nagiging independent. So doon, kailangan lang natin ng like mga motivation, ganyan. Kailangan din natin na like meron since nga po hindi pa sila well-educated or not knowledgeable enough. So kailangan din natin na like ang tawag ito, i-level din or kailangan talagang natin i-assist, tutukan natin, tulungan natin yung client natin. Now, another here is the structure. So when we say structure naman po, kindly read this po, Donesan. Hello there. Hi, good morning. Ayan, good morning. Structure. The more intricate the structure, the higher chances of success. When it is plain and printed on paper, the more understanding. Having a common understanding works best for the American professional. There should always be a precise division of labor and structure. In a results-oriented workplace, this formula works just right. Ayun. So dito nga po, when we say structure, unahin na muna natin yung sinasabi na more intricate. And ibig sabihin yan, very complicated. Like madaming process. Like kapag detailed by detailed or masyadong maraming process, nandyan na nga rin po na iniisip ng mga Americans, the higher chances of success. On the other hand naman din, kapag plain and printed on paper lang, like simple lang, nandyan na nga rin po na mas naiintindihan ng mga clients natin. So doon papasok yung simplicity is beauty. Ganon. Na dito kahit black and white lang, basta andun yung thought or the information na kailangan ng client natin, then okay na yon. And nandyan na nga rin po na when it comes naman po sa labor, na divide na po yung mga tasks na dapat ninyong gawin. Like kay employee 1, magfo-focus siya doon sa appointment setting. Kay employee 2, doon sa sales. Si employee 3, all about the mga money and so on. Ganon. Like na divide na nga po.
Like kay employee 1, employee 2, employee 3, magkakaiba sila ng work. Kasi dito, naniniwala po kasi yung mga Americans na kapag na-divide na po yung mga trabaho sa iba't ibang mga employee niyan, nandyan na nga rin po na mas mabilis matapos po yung mga gagawin. Like hindi lang mas mabilis, nandyan na nga rin po na it will give na better results. Like nakapag-focus na tayo. So eto yung binigay ko, dito ka lang mag-focus. Na kung saan guys, kapag i-compare natin dito sa Pilipinas, tayong mga Filipino, ibang-iba. Like yes, na-divide po yung mga labor natin nandun sa contract natin. Nandun sa job description natin or job responsibility natin. However, tayong ang Filipino, multitasker po kasi tayo, di ba? Na kahit ano man yung mga ipapagawa ng boss natin, ginagawa natin. Which is not good actually. Like kung mapapansin nyo tayong mga Filipino kasi kahit na hindi na part ng job responsibility natin yung task na yon, pinapagawa pa rin po ng boss natin. And ano yung natatanggap natin dun guys? Ang natatanggap natin doon is thank you. Pinapagawa pa rin kasi sa atin kahit kahit hindi naman na part. Kasi alam na po nila na gagawin natin yon. Kasi nga under tayo doon sa supervision na mga different na boss. Like, nandyan na nga rin po na sila yung nasusunod. Diba? For instance, si secretary and treasurer. Ikaw si secretary tapos absent si treasurer. So, si treasurer may iniwan na work. Tapos, kailangan nung client o kailangan nung boss natin. Tapos, napansin nung boss natin na may background tayo when it comes sa treasury. Then, ipapagawa yan sa'yo, for instance. Then, yung ngayon, kasi nga na-observe niya na kaya mo namang gawin, gagawin mo. Kasi nga, under supervision ka. Boss mo yun. Like, hindi man yan part ng job mo, iisipin mo na lang na, ayun, kung hindi ko ginawa ito, wala akong sweldo. Or magagalit yung boss. Na ibang-iba. Like, ang makukuha lang natin, thank you. Diba? Kahit nga mag-overtime tayo, anong makukuha natin kapag overtime? Thank you rin, minsan. And kapag undertime, kaltas sahod. O, sino nakaka-observe doon? Like Filipino culture natin. O, sino naka-observe doon? Like, thank you, ganyan, and bye-bye. Ayan, TY lang, di ba? Samantalang dito, guys, good news, kasi po, kapag American clients na nga rin po, nandyan na nga rin po na kung ano yung binigay nila, doon lang po kayo mag-focus. Wala na pong iba. However, kapag nagbigay or nagdagdag sila ng task, another income naman din po yon. Kasi hindi yun part ng job responsibility natin or job description natin. So, yun yung good news. Another task, another income din. So, ibang-iba nga po talaga when it comes sa structure. Ayan. Now, another naman po is the conflict avoidance. When we say conflict avoidance, kindly read this po, Laden or Leiden, Encomio. Hello. Hello po. Good morning po. Good morning. Conflict avoidance. Americans also do not like confrontation. However, they are not avoidant towards this. Conflict avoidance is low. Americans tend to be blunt and direct. Joking around to hide frustrations is not a well-known habit. Chances are, Americans will tell you what they are thinking. They do not apply sugarcoating. However, responding depends on the context and the severity of the issue. They take in the objective and practical side of an argument. Ayan. Thank you for that po. So, when we say conflict avoidance, kung mapapansin nyo, nandyan na nga rin po kanina sa Philippines or Filipino culture. So, dito, Americans, ayaw na ayaw din nila yung confrontation. However nga po, kapag hindi nila nagustuhan, hindi na po sila avoidant po dyan. Kung hindi nila nagustuhan yung trinabaho mo. Like, very low po. Like dito, blunt and direct or straightforward po sila. Diretsahan din po sila kung sakali. Kung ano yung iniisip nila, yun na po yung sasabihin nila sa inyo. So dito, kapag ayaw ng American client ninyo, yung layout or yung trabaho na pinagawa sa inyo, then that means sasabihin nila sa inyo. Like wala na pong joke dyan, wala nang comical way, wala na pong sugar coating. Sasabihin sa inyo ng diretsahan, ang pangit ng layout mo, ang pangit ng trinabaho mo.
Ganun sila. However, in that manner, hindi naman po personal. Like, hindi po sila namemersonal. Ang gusto na lang iparating is all about doon sa work na ginawa mo. So, kapag ganito, kapag may American clients kayo, tapos sinabihan kayo ng ganun, huwag ninyong i-take as personal yon. Ang dinideliver lang nilang message or ang gusto nilang ipahiwatig, ibahan mo po yung ginawa mong trabaho. Like, i-improve mo po. Kasi ang gusto lang nila is china-challenge po kayo to be better or mag-put ng extra effort para at least mapaganda nyo pa po yung layout na ginagawa ninyo. So, advice ko sa inyo, do not be sensitive kapag may American clients na po tayo. Do not take it personally. Kasi for your improvement po yan, guys. China-challenge lang po kayo. And wag niyong isipin na ang sinasabi is like, ang pangit ng layout mo. Tapos isipin mo, ang pangit mo na. Hindi po yon. Yung ginawa mo lang trabaho. So ulit-ulitin ko lang po, do not be sensitive kapag may American clients na po tayo. O pa-heart react po si trainer kung naintindihan yon. Yon. So, alam ko naman, like, tayong mga Filipino, meron sa side natin na sensitive nga po tayo. Pero, isipin na lang natin to be positive na china-challenge po tayo. Yun lang po yung gustong sabihin ng mga clients natin. Ayan. So, yun po, when it comes naman sa American culture, ang pinagkaiba and pinagkapareho naman ng Filipino and American culture. Ngayon naman po, proceed naman po tayo doon sa Western work culture and Filipino work culture. So, una na nga po dito is time management. And when we say time management, kindly read this po, Ferdinand. Ferdinand. Going once. Going twice. And fries. I'll get back to you later. Now, how about you, Gina? Gina? One, two, and three. Okay, who wants to volunteer to read this po? Just raise your hand. Sorry. Ayan, meron na si Gina. Okay. If you have a meeting at 10 a.m., you should aim to get there at least a few minutes before. More often than not, you can expect it to start on time. 10 a.m., more like 10:30 or possibly 11. And if there's a high-ranking person attending the meeting, they'll probably just drop in somewhere towards the end. So thank you for that, Gina. So dito nga po guys, let's play a simple game po muna. Now, ang game natin is to identify kung saan nga po dito sa passage na ito or the statements ang Western work culture and Filipino work culture. Is it 1 and 2? So kapag proceed lang po tayo dun sa ating chat box, ilagay lang natin 1 Western, 2 Filipino or 1 Filipino, 2 Western. So lahat tayo sa chat box. 1 Western, 2 Filipino, or 1 Filipino, 2 Western. Ayan, I'll give you time po to read then, analyze then kung saan nga po ba yung Filipino at Western dyan. One Western to Filipino, 1 Western to Filipino. Number 2 is Filipino, 2 Filipino, 1 Western. Ayan. Now, tanungin ko si Raymond. Hello there, Raymond. Raymond. Hello po. Ayan. So, excuse me. Why do you think naman po na 1 Western, 2 Filipino? Or ano yung ba yung sagot mo dito? Ayun po, yung una po ay yung Western kasi kadalasan po sa kanila
on time. And then yung Pilipino po, kadalasan po sa atin kasi pag sinabing ito yung time, minsan late tayo sa time na given na binibigay sa atin. Yun po. Ayan. So thank you for that po, Raymond. Gamitin natin English ha or Taglish if di natin kaya. Ayan. Now, how about si Donna? Let me hear your thought then, Donna Regina. Yes po. So in my opinion, number one is Western because mostly in Western countries, their business like rules is that if you arrive on, let's just say 10 a.m., then that is considered late. But if you arrive before 10 a.m., like 9:30, then that is better. But in us Filipinos, is we like to extend more, wait more. So that's my point of view po. Ayun. So thank you for that po. Sino pa? May gusto pa pong mag-share ng thought nila? Raise your hand lang po. Meron pa? Bakit parang natatakot talaga kayo? Romnick. Hello there, Romnick. Let me hear your thought naman then. Or opinion. Hello, sir. Good morning. Good morning. My opinion of this Western is one, and because they are time. What is this? They have time. Continue. Mag-Taglish ka na. Okay, sige po. No worries. Paano po kasi sila sa time? Very specific sila sa time, and number two is Filipino because we don't we ignore sometimes in our time. That's all. Ayan. Thank you for that naman po, Romnick. Ayan. Meron pa? Habol? Meron pa ba? Hahabol? Mag-share ng kanyang thought din? Wala na? Ayan. Kung wala na, meron naman. Si Robs. Rovelyn siguro. Robs. Hello there, Robs. Nasaan na si Robs? Ayan. Hello, Robs. There's a static po. May static po. Po. Nag-headphone ba tayo or earphone? Na-static po. Hello, Robs. Patenga. Ayan. Nag-static po or parang static po? Ayaw. Static po or Ayan. Kindly try to fix muna po. Maybe there's something wrong with the technical issue po with your headphone or earphone na ginagamit or yung internet natin. Kindly check po muna. Then I'll get back to you later. Ayan. Ayan. So, kung wala na guys, eto. I-explain ko lang. Mali po tayong lahat. Joke lang. Ayan. So, dito guys, tama po tayong lahat. One Western, two Filipino naman din. So, alam na natin yung culture natin, di ba? So, when we say Western po, guys, unahin ko muna sa Western, ha? Nandyan na nga rin po na kapag nag-set po sila ng meeting, dapat ahead of time, nandun na po tayo sa reception or doon sa paggaganapan ng meeting. Nandyan na nga rin po na kapag 10 a.m., like 9 is okay, then 9 a.m. Or kung hindi man, 9:30, 9:45, nandun na tayo before po mag-start yung meeting. Kasi at exactly 10 a.m., mag-i-start na po yung meeting mismo. Wala po silang sinasayang na oras. Ganun po yung mga Western clients. Na when it comes naman po sa Filipino, kapag nag-set tayo ng schedule, ine-extend pa natin yan. Ine-extend na natin hanggang 1 oras, ganyan, and so on. Or mas kilala po tayo doon sa Filipino time na katawagan. Iniisip kasi natin na kapag may high ranking, for instance, nandyan po yung like sa paaralan, meron pong guest speaker. Tapos iniisip natin na yung guest speaker na yan masyadong importante, ay may dadaanan pa yan
na importante. So, malilate yan. So, malilate din ako and so on. Ganun yung iniisip natin or minsan, sinechat natin yung mga friends natin or yung mga coworkers natin na OTW. Na ang ibig sabihin ng OTW na yon is on the way. However, yung ibig sabihin para pala sa atin is on the water or maliligo pa lang pala. O sino nakaka-relate dyan? Meron ba? Like sinasabing on the way pero andun pa lang pala sa bahay, maliligo pa lang. Ayan, meron ba? Oh, wala. On the way sa banyo, on the water. Ayun. Maliligo pa lang pala. Ayun. So dapat guys, dito kapag naging VA na po tayo, iwasan na po natin yung tinatawag nating Filipino time. Mahalaga po ang bawat oras kapag sa mga client natin. Kahit ilang segundo yan, mahalaga na po yan. Time is gold. O, isipin na lang po na yan. Time is gold. Malay mo sa 1 hour na late ka noon, may bayad na kasing 1 hour na yon. So, dapat isipin natin, ay sayang yung bayad. Diba? So, maaari mo nang gamitin yung 1 hour na yon na on the way doon sa isang trabaho mo. So, kapag may meeting kayo with your clients in the near future, like kapag dito sa Skype, sa Zoom, kapag yung meeting nyo 10 a.m., dapat 9:30 naka-join na kayo or 9 o'clock. Kasi yung time nyo na yon, like 30 minutes, makikita nyo pa po yung internet ninyo, kung malakas, yung mga equipment ninyo, kung gumagana nga po ba. Like kung mapapansin nyo yung ginagawa natin dito sa training natin, like we encourage all of you na mag-join po tayo ng ating klase, like 9:45, ganyan. And na-notice ko rin kanina, 9:30, 9:40, may tumatawag na. That's okay. Basta hintayin nyo lang po si trainer kasi at exactly naman po na 9 o'clock mag-i-start na tayo ng training. So parang practice nyo na yon. Like 8:45 naka-join na kayo. So yung 15 minutes na yon, chine-check nyo na yung mga equipment ninyo or yung internet connection natin. Nandyan na nga rin po na kung okay na, din pwede pa rin gamitin natin yung 15 minutes doon sa mga dapat natin gawin dyan sa bahay natin. Basta naka-join po tayo. Ayun. So, ulitin ko, time management po ha. Pinakakailangan po yan kapag naging VA na po tayo. Another here, dito, sa next na slides naman na po natin, yung nasa unahan, eto po ay Western at yung pangalawa naman po ay Filipino na. Ayun. And now, who wants to volunteer po to read this? Kindly raise your hand na lang po. Walang mag-raise ng head. Si Ingrid. Hello there, Ingrid. Are you available to read? Hello. Hello po. Hello po. Western work culture versus Filipino work culture. Indirectness. Not a fan of your graphic designer's initial layout? By all means, tell them. They're not likely to take it personally. Ayun. Saving face is important in these parts. So if you really must reprimand someone, do it behind closed doors. You may want to use the kiss, kick, kiss technique to soften the blow as well. Thank you for that, Ingrid. So when we say nga pong directness and indirectness, yung directness po dito sa unahan. And when we say indirectness dito sa pangalawa. So the same with the American kanina, na kapag ayaw po nila yung layout ninyo, sasabihin at sasabihin po nila sa inyo. Like diretsahan, confrontative, or straightforward po sila. Sasabihin na pangit yan. And yung advice ko kanina, they are not likely to take it personally naman. It's all about the layout po, hindi po yung katangian ninyo. So, do not be sensitive po kapag may Western clients tayo. And when we say Filipino naman po, the same with yung nabanggit ko kanina, nandyan na nga rin po na binavalue natin yung pakikisama natin or ayaw nating mapahiya doon sa mga katrabaho natin. So kapag gusto nyo pong sabihin yung thoughts ninyo sa mga kaklase or sa mga coworkers natin, nandyan na nga rin po na we do it behind closed doors. Kinakausap natin sila ng patago para at least po hindi natin mapahiya doon sa mga katrabaho din natin. Or you can use the kiss-kiss technique naman din. So when we say kiss-kiss technique, the same with the sandwich method. So when we say sandwich kasi, diba tinapay palaman tinapay. Na kung saan, yung tinapay, yun yung positive comment natin.
And when we say palaman, yun naman po yung negative comment natin. Then, tinapay po ulit. Hindi po ibig sabihin ng kiss is ikikis natin, sisipain natin yung katrabaho natin, then ikikis natin. Bawal yun ha guys. Walang ganon. Ayan. So, dapat po positive, negative, positive. Bakit naman natin gagawin yun guys? Dito kasi, gagawin natin yun para at least po, ma-maintain pa rin natin yung pagiging productive at effective po ng mga workers natin. Piniplace natin, kino-compliment natin, then mino-motivate natin or ini-encourage natin. Para at least hindi naman na like yung self-esteem nila bumaba. So, ganun yung ginagawa nating mga Filipino to soften the blow. Ayun. And now, another, here is the business meetings. And when we say business meetings, sino pa hindi ko natawag dito? Jella May. Hello there, Jella May. Going once. Twice. And thrice. Okay, how about you, John? John Pragacha. Hello, sir. Good morning, Hello po. Mr. Trainer. Yes, business meetings. The host will probably drive right into the meeting, into the business meetings after some brief pleasantries as well. If you all set an agenda beforehand, that will determine the course of the meeting. Before we get down to business, let's talk about your weekend. Did you play golf? How are the kids? In some cases, the first business meetings are simply opportunities for each party to take each other's measure. The actual deals can be done in more informal settings such as over dinner or even around leisure activities. Ayan. Thank you for that po. And before you i-mute yung microphone mo, bakit sa tingin mo Western po etong nauna at Filipino etong nauna? Filipino yung pangalawa, sorry. Yes, on the first one, they already directly set they rather go onto the business meetings rather, or to the agenda rather of the meeting. And on the other hand, the second one, it is in a Filipino way, or a Filipino business, because there are some way of leisure hours on their meeting before they get to the agenda first. Ayan. Thank you for that, John. Sino pang gustong magdagdag naman sa sagot ni John? Meron ba? Pakita nyo kung sino kayo, guys. Ayan. Meron ba? Magdagdag ng sagot ni John? Wala na? Or you can raise your hand po kung meron yung dadagdag. Wala na. Ayan, enough. Okay, so thank you again, John. Now, i-explain ko naman po. Tama actually yung sinabi ni John. So when it comes sa Western naman din po, kapag nag-set po sila ng meeting, kung anong oras yun, mag-i-start at mag-i-start po yan. Like short greetings lang po, like good afternoon, good morning. Then minsan may mga Western clients din natin na nagbibigay lang ng short quotation. Then after the short quotation, mag-i-start at mag-i-start na po yung meeting. Like mag-start na po yung agenda. So yung agenda susundin po nila. So kung ano yung oras na nilagay nila dyan, kung ano yung mga topic na nilagay nila dyan, is yun na yung susundin nila. Unlike po tayong mga Filipino, kapag first meeting or business meeting na natin, nandyan na nga rin po na kung saan kinikilala lang po natin yung mga dapat nating kilalanin. Like, first meeting natin dito, so kailangan natin mag-build ng rapport, ganyan, na kung saan nagtatanong pa tayo ng mga personal questions para at least makipag-connect with them. Na nandyan na nga rin po kinikilala lang natin sa first meeting. So yun po, nag-build lang po tayo ng rapport and trust. And the next meeting na po, nandyan na nga rin po na kung hindi man formal settings, meron din yung informal settings. Like sa mga restaurants, ganyan, sa mga dinner, coffee shop, kung hindi man sa leisure activities, places naman din. Like sa mga mayayaman, golf course, di ba? Yung iba rin sa restaurant, ganon. So yun po sa business meetings.
Na yun na, dun na mag-i-start pa lang po yung agenda natin. Ayan. Now, another here is the small talk and small talk. So when we say small talk, nandyan na nga rin po. So how's the weather over there? Samantalang naman po sa Filipino, are you married? Why not? Got kids? How are you related to so and so? And let me call naman po si Donna. Hello there, Donna Regina. Oh, what is your thought naman din dito sa small talk? Yes po. So, for me, in Western, is like, uh, kumbaga po, is like very basic question so that they will never go further into your life or into your private life. And then while in Filipino po is like there's many small talks, and then if like they know or they will know some of your like same surnames, so then they will insert like how are you related to this person, and then so on and so forth po. So that's all po. Ayan. Thank you for that, Donna. Ayan. Sino pa gustong magdagdag din? Meron pa? Gusto magdagdag? O Ingrid, how about naman po sa'yo? Ano yung thought mo naman dito sa small talk? Saan na si Ingrid? Hello, Ingrid. Are you there? Hello, Going. yes po. Ayun. What is your thought naman po dito when it comes sa small talk? For the Western work culture, uh, they tend to avoid small talk, but with Filipino work culture, it becomes like a time for us to catch up on each other's lives. Like it's like we're trying to get to know the other person by doing small talk. But for Western work culture, it seems like they're trying to avoid it, or they're not comfortable with that kind of situation. Ayun. So, thank you for that, Ingrid. Ayan. So, thank you, thank you. And yun nga, tama po si Ingrid at si Donna Regina. Na kung saan dito, when it comes sa small talk, kung mapapansin nyo, isang question lang sa Western work culture. Tayong mga Filipino kasi, sabi nga ng student ko, chismosa kasi tayong mga Filipino. Na kahit hindi naman na part ng business yan, tinatanong at tinatanong pa rin natin. Like, dyan na nga po sa isang question na yan, magsasanga, nag-why not, magsasanga din, ulit, and so on. Hanggang napapahaba na natin yung ating mga tanong or yung ating pagkausap. O kay Robs naman, Filipinos small talk, they actually focus on personal matters like family or Western. For Western, they tend to have neutral topics or just an icebreaker before diving into business po. Ayun. Yes, tama. So dito nga po, when it comes naman po sa small talk, kung mapapansin nyo guys, eto. So how's the weather over there? It's not connected on a personal life. While dito sa Filipino, personal life po yan. Na dito, advice ko sa inyo, do not ask your clients about personal life. Kasi po, para sa kanila, kapag tinanong na natin yung personal life nila, it's impolite. So advice ko sa inyo, do not. So wag na nating gamitin yung pagiging friendly natin kapag usapan naman na ganon. Wag na nating pakialaman. Pero naman, meron yung mga Western clients, like sila po yung nauunang mag-share po ng personal life. That's good as long as hindi natin tinanong. Sila na po bahala doon. Kasi sila naman na nag-share. Okay lang yon. Pero advice ko ulit, wag niyong tanungin. Pagiging impolite yan. At minsan dyan naapektuhan din yung work natin. So, ayun po. Now, another here is the honorifics. And when we say honorifics, are you available to read na, Robs? Okay na ba yung ating microphone? Robs? Going once. Wala pa rin?
Ayan, okay na. Try to talk na. Robs, try to talk. Naka-open na po yung microphone natin. Wala pa rin talaga. Try to talk. Again. Last one. Open your microphone, then talk. Wala pa rin, Robs. Maybe there's something wrong. Oh, yes. Oh, naka-open na. Try to talk nga, Robs. Wala akong naririnig. May naririnig ba tayo kay Robs? Like, static lang yung naririnig ko eh. Wala rin po. Balikan kita later. Ayan. Sinong gustong mag-read naman po dito sa honorifics po? Just raise your hand po. Ako na lang po. Ayun, si Alisa na. Western work culture versus Filipino work culture. Honorifics. Unless you call your boss Mr. or Miss, the last name, there aren't really a lot of uses for honorifics in a Western workplace. It's even perfectly acceptable in most offices to call your boss by their first name. In Filipino work culture, here we address people by their titles, whether that's chairman, president, attorney, or doctor. If you're not sure, ma'am or sir will suffice. Never ever call a superior by their first name. Ayan. Thank you for that po. Wait lang. Anong name ulit? Alisa. Ayan. Thank you. So, dito nga po, when it comes sa honorifics, so, nandyan na nga rin po, kapag Western, okay lang po sa kanila, Mr. and Miss, then attach their last name. Or kung hindi man, first name po. Like John, ganyan. Steven. Kung hindi man, Mr. Prats, ganyan. Mr. What do you call this one? Mr. What do you call? Mr. Corpus, ganyan, and so on. Okay na po sa kanila. And when it comes naman po dito sa Filipino work culture, ang tawag natin is the positions or doon sa mga degree na natapos or sa status nila. There's a big difference or the power distance then na tinatawag. Kung hindi man, sabi ko nga rin kanina, ma'am or sir will suffice then. Enough na po yon, like generic. Like eto nga, na-overuse na nga rin natin. Ma'am or sir. Ayan. Na dito kasi, kapag tayo mga Filipino, meron din, like, tinatawag natin, first name natin, kung kaibigan natin yung katrabaho natin or yung superior natin. However, like, advice natin na it's not professional. Kapag nasa professional setting tayo, it's better to call our superiors by their titles or by their degree po, position. And nandyan nga rin po, like, impolite din, kahit man friend natin, like, professional, dapat tayo tignan. So, pwede natin tawagin yung friend natin kapag doon na sa labas, outside the office na po. So, more on, what you call one, professional setting dapat tayo. Ayan. And dito rin, yung po at opo, nagagamit din natin dito sa honorifics. So, yun nga po naman po ang pinagkaiba ng Western work culture at Filipino work culture. Ngayon naman po, pag-usapan naman po natin the Filipino culture and Australian work culture. And now, sinong gustong mag-read naman po nito? Jonaline. Hello there, Jonaline. Are you available to read din po? Ganito ha. Sa mga sa mga wait lang po. Sa mga susunod na araw din, ganito ganyan, na kung saan may reading activity po tayo, may mga simple activity po tayo. So for those na hindi available para hindi na tayo tawagin ni trainer, you can send naman sa chat box. I'm not available right now, trainer. I'm on the listening mode lang po muna. Makinig lang po. It's okay po, naiintindihan ni trainer. Ayan, now kindly, Jonaline. Jonaline, going once, twice. Try to talk na, Jonaline. Asa na si Jonaline? Jonaline?
Try to read na po. Going once. Twice. And thrice. I'll get back to you later, Jonalyn. Wala pong naririnig si trainer. Now, how about you, Mary Vale? Mary? Ikaw na po, Mary. And you can unmute your microphone na po. Mary? Mary's typing. Mary? Ayan. Filipino versus Australian work culture. Filipino work culture. Superiors are addressed by their title. Australian work culture. Formal titles are rarely used. Sorry. Continue. Hierarchies are clearly defined. While workplace hierarchies exist, they're much less rigid. Authority is respected, and objections are aired behind closed doors. People tend to speak their minds more openly. Thank you. Thank you for that, Mary. So, the same lang po sa Filipino, superiors are addressed by their title, hierarchies are clearly defined. So, dito, it talks about the organization din. Kung high po yung like position, then define po yan. Like my superior, my inferior. Meron din like sa hierarchies, when it comes sa work, meron pa rin po like inferior natin yung isang employee, pero meron siyang high-ranking parents yung position nila. So parang nire-respect pa rin po natin. Ganun sa hierarchies din. Sino dito? Like, ikaw manager ka, tapos yung isang employee is like, baguhan lang po. Pero nire-respeto natin kasi anak siya nung higher ranking position. Sino nakaka-relate dito or nakaka-observe po sa mga offices yung ganun? Meron po ba? Or na-try na? Meron. So, di ba ganon? Like, define din. Na-try na po. Na-try na rin. Ayan. Di ba? Napapansin natin yung mga yon. So, nandyan na nga rin po yung authorities respected. Kapag may objections tayo or sa mga ideas nila, kinakausap natin sila ng patago. Yung mga authority. Kung hindi man, kung sila naman po may objection sa ideas natin, kinakausap na rin po tayo ng patago para hindi natin mapahiya yung sarili natin or yung boss natin ganon. And when it comes naman sa Australian, meron pa rin formal titles. Pero okay na nga rin, rarely used pa rin. Kaya okay na rin yung first name at last name naman na gamitin. And another, nandyan na nga rin po yung hierarchies exist pero konti lang din. Hindi katulad dito sa Filipino. And the same with the Western and the American na kung ano yung naisip nila, sasabihin at sasabihin din nila. So yun po yun. Now, to understand more sa Australian work culture, una na nga po dito, next is the self-discipline versus laid back. And hello there, Flor Deliza. Kindly read this po. For a while, sir. Similarities and differences between Australian and Filipino culture. Self-discipline versus laid back. Australians are highly known for having a laid-back personality abroad. They frequently exhibit a laid-back demeanor and have a positive outlook of life. Contrarily, the majority of Filipinos who are employed think that their jobs are more significant than their personal lives. Thus, the only way for them to assist their families in meeting their daily necessities is by working hard. Ayun. So, thank you for that po. For those na gustong magbayo lang po tayo. Pwede naman nakikinig lang tayo kasi naka-off naman yung mga camera natin. Okay lang. So, dito guys, before po i-discuss ni trainer, ano nga po ba ang ibig sabihin muna ng laid-back demeanor? Ano nga po ba muna ang ibig sabihin ng laid-back demeanor? Lahat tayo sa chat box po. What is the meaning of laid-back demeanor po? Lahat tayo sa chat box. Share natin yung ideas natin. Okay, relax, easygoing, traditional. Relax, easygoing. Go with the flow.
chill, carefree, relax in manner and character. Easygoing. They have sense of ease and contentment, being calm, easygoing. 30 seconds more po. Ethics. Casual. Ayun. So, tama po tayo, guys. Ang ibig sabihin po ng laid-back demeanor is relaxed, easygoing, ano pa ba? Carefree, yes. Nonchalant, happy-go-lucky. So, dito, guys, nandyan na nga rin po na hindi din nila pinapakialaman yung mga people's behavior, other people's behavior. Ayun. So, yun po yung ibig sabihin ng laid-back demeanor. And nandyan na nga rin po na when it comes sa mga Australian, laid-back po sila. Na kung saan iniisip po kasi nila yung positive outlook on life or the healthy work-life balance. Work-life balance like na kung saan na designate na po nila yung mga time nila para sa work nila, para doon din sa mga family nila, bonding, mga friends nila, social interactions, ganyan, leisure activities, balance po lahat yan. Like they think for the healthy work-life balance nga po. And when it comes naman po tayong mga Filipino, meron po tayong yung self-discipline when it comes sa work natin na kung saan mas valuable pa po or mas significant pa po yung trabaho na natin kaysa sa personal life natin. Bakit? Kasi po kung hindi tayo magtatrabaho, ano yung ipro-provide natin? Ano yung pang-provide natin sa needs and wants din ng mga kapamilya natin? Nandyan na nga rin po na kung saan iniisip din natin na mas magtratrabaho na lang po tayo sa holiday kasi nga twice yon or minsan 30% iisip natin. Para at least may pera po tayo at may pang-provide tayo sa needs and wants, lalo na yung mga parents dyan, pang-provide dun sa mga anak nila, ganyan, or yung mga lahat po tayo, yung pang-sarili din natin and so on. Na kung saan sabi ko nga po, mas binavalue pa natin yung job natin kesa dun sa personal life natin. Kasi hard worker nga po kasi tayong mga Filipino. Basta may pang-provide lang sa pangangailangan natin. Okay na yon. Ayan. And another here is the relationship and results-oriented naman po. And who wants to read this po? Magtawag na lang ako ng isa. And hello there. Si Aliza Jane na po. Aliza Jane. Alisa? Jane? You can unmute your microphone na po. Similarities and differences between Australian and Filipino culture. Results-oriented versus relationships-oriented. In an Australian workplace, efficiency is key. Instead of long-lasting connections with their co-workers, they tend to focus all of their attention on meeting deadlines and getting outcomes. On the other hand, Filipino plays a great importance on a pleasant work environment, which makes it feasible for them to interact and communicate effectively with their coworkers. They enjoy having casual talks, having discussions, and reaching consensus before making even the smallest decisions. Ayun. So dito nga po, when we say Australian, sabi ko kanina, laid back po sila. Yes, laid back po sila, but they more focus po doon sa result naman din. Results-oriented po sila. Na kung saan dito, kailangan po nila or focus po nila on how they are going to finish po yung mga task na nila binibigay ng mga clients nila or yung mga task na kailangan nilang i-meet po yung mga deadlines, ganyan. Wala na po silang pakialam kung wala po silang friends. Basta po nagagawa nila ng maayos po yung mga trabaho nila.
Ganun po yung mga American. Yes, laid back po sila, sabi ko kanina, healthy work-life balance, pero they focus more on resulta. So dapat kailangan din nilang ma-meet yung resulta before po sila mag-easygoing ganyan po or pa-easy-easy. Nandiyan na nga rin po na medyo strict din sila when it comes sa result. And tayo namang Filipino, we value po sa relationship. Yung pakikisama nga po natin. We need to get along with others kasi nga po, nandiyan na nga rin na kapag maganda yung environment natin, yung aura sa environment, walang naiinggit, then nandiyan na nga rin po na nagsishare kayo ng mga ideas, maganda po yung mga collaboration natin. May casual talks din po. Minsan, yung mga katrabaho natin, sila pa po yung nakaka-apekto sa atin on how to decide po or how kung paano na tayo mamili nung anong mga decision or choices naman din natin. Sila po yung nakakatulong po. So yun naman po yung results-oriented versus relationships-oriented. And now, we're done talking about po doon sa working cultures ng mga clients natin and Filipino work culture. And tanong ko naman po sa inyo, sino naman po yung gusto ninyong maging clients in the near future? And tell me the reason why po. Lahat po tayo sa chat box. Ulitin ko po, sino yung gusto ninyong maging clients in the near future as an aspiring VA po? Anong nationality nila or country? And tell me the reason po. Yung reason ang pinaka-importante. Lahat po tayo sa chat box, guys. Take a little time, baby. See the butterflies' colors. For Mary, because they focus in results. When you feel me, it's a sunshine, wonderful place to be. William, Australian because of the time zone difference. Yes, like 2 to 3 hours lang po yung difference natin. And in nationality, as long as the client is easy to work with, that's what matters the most. We are flexible anyway. Australian and us because they need a good output and they are very direct to the point. Both because they are results oriented and straightforward. Time zone difference with kay Marites then. How about the others? I've been cheated by you since I don't know. So I've made up my mind in this continent. Western would be great because of the time management. Also Australia for being results oriented. Because of the powerful dollar conversion to peso, USA, yes, to be practical then. Australian because aside from we have almost the same time difference, they are calm and results oriented. They value time and work results. Foreign country, high salary. Suddenly lose control. There's a fire within. Both Australian and American because they more focus on work than other things because they focus great results and value time. How about the others po? Ayan. Ang dito lang naman gusto ko lang malaman kung ano yung mga perspective or talagang sino yung gusto nyong maging katrabaho. And yes, you have the freedom to choose kung sino nga po yung magiging clients ninyo in the future. You have the freedom to choose nga po. And nandyan na nga rin po na tama rin po yung sinabi ni sino na kanina, Shenley. And actually, nandyan na nga rin po na tayong mga Filipino, sikat po tayo sa pagiging opportunity grabber tayo. Kung sino yung mga clients natin na nandyan, like ang preferred natin Australian. Pero sa first work natin, like wala pang Australian clients.
eh ang nandyan is American, then i-grab na natin kasi sayang yung opportunity, sayang yung bayad, sayang yung pera. So, ganun din po yung sa may, what you call this one, the opportunity grabber po tayo. Like, kung sino yung nandyan, then why not na i-take na lang natin? Then pwede. Pero sa aside naman din, you have the freedom to choose. Kung ayaw ninyo nga po talaga ng American, okay lang din. Kasi 'di ba nabanggit ko rin na the higher or the more tasks you have, the more clients you have, the more income you have. So doon, grab lang ng grab guys kapag meron na tayong mga clients in the near future. Ayon. And for those na hindi pa na-assess sa sarili nila kung sino yung gusto nilang maging clients, and of course, you still have time naman din. And dito nga rin po, eto nga po yung tatlong in-demand job ng isang virtual assistant. That is the appointment setter, social media manager, and executive or admin assistant naman din. Ito po yung tatlong in-demand job ng isang virtual assistant. And yes, we're done with our second day po. That is kung sino ang mga clients natin from what country or nationalities nila. And nandyan din po na napag-usapan din natin yung working cultures ng mga clients natin and the definition of VA. And I hope you learn a lot po. And tomorrow, we're going to talk about the appointment setter and cold calling. And actually, I will give you an assignment or practice lang po. I will give you an assignment po, practice lang po, na nandyan na nga rin po, na magbibigay po ako ng script lang. O, for those na gustong base po dito sa script na example ko po. Pero kung ayaw nyo naman, then pwedeng you need to create a script. Kasi tomorrow, we will have the actual cold calling then. Kung paano nga po ba yung cold calling. So, bale dalawa or apat na trainees. Like yung dalawa, sila po yung appointment setters. Yung dalawa naman po is the prospects. So, pwedeng mag-base po kayo dito sa sinan kong file sa script natin. So, for those na gusto pong mag-cold calling sample tomorrow, practice natin. Eto, pwede nyo nang i-download yung script. Kung ayaw nyo naman yung script na binigay ni trainer, you can create a script naman din. So, for those na gusto pong mag-try tomorrow, you can raise your hand para at least alam ko po, apat po. Dalawang appointment setter, dalawang prospects. Sino gustong mag-cold calling tomorrow? Kasi activity natin. Wala? Walang gustong mag-volunteer? You can raise your hand para at least i-assign na natin kung anong gagawin natin. Going once, wala pa rin. Mahihiyain. Si Romnick, anong gusto mong gawin, Romnick? Appointment setter or prospect? Romnick? Appointment setter or prospect po? Ganito na lang. Ako na lang mag-a-assign. Si Flor de Lisa, appointment setter. Si Romnick, prospect. Si Reynaldo, prospect si Romnick. Si Reynaldo, appointment setter. And sino yung gustong maging prospect din dyan? Isa pa. Wala na? Wait lang. Si Donna na lang. I-assign kita as a prospect tomorrow. Okay lang ba, Donna? Good morning po, sir. Yes, Reynaldo. Meron po akong script sa real estate po. Ayan, pwedeng gamitin nyo na yon. Meron kang script for the prospect. Wala? Yes, meron din po. Ayan, pwedeng bigyan mo na lang ng access si Donna kung sakali man. Opo. Para at least ma-practice nyo. Tomorrow, gagawin natin yon, cold calling sample. Ayan. So, be prepared tomorrow, guys. Thank you for that, Reynaldo. For you naman, Romnick and Flor de Lisa, you can base naman po etong script na binigay ni trainer. Kung ayaw nyo naman, you can create, then mag-communicate na lang po tayo kung paano tayo gumawa ng script. Yun yung gagawin din natin tomorrow. And of course, may discussion pa rin. Itatry lang natin kung paano nga po ba mag-cold calling din tomorrow. So, ayun. So, be ready po. So, ulitin ko lang po, guys. We're done with our second day po. And be prepared for your third day tomorrow. Thank you po sa pag-attend ng ating klase. And reminder lang po ulit for those po na hindi pa po nakapag-attendance, resending lang po. Wait for me. Resending lang po yung ating attendance po. For those na hindi pa po nakapag-attendance, eto po yung link natin.
I-click nyo na po yung link, i-fill out na natin, and i-submit natin yung form. Ayun. So that's it for today, guys. We will see each other again tomorrow, the same time, the same link pa rin po, then same GC. If you still have question po, you can drop po din sa ating chat box. So that's it for today. Enjoy the rest of the day. Bye-bye, guys. O, attendance nyo ha. Sinecheck ko yan. I-check ko yan. Mag-attendance na tayo. Bye, sir. Thank you. po. Bye po. Thank you, sir. Bye. Bye. Alam na aking mahal. Sir? Hello, sir? Yes Hello? po. Sir, yesterday, wala naman, okay lang yun, wala naman tayo kahapon, di ba, nag-google na tawag dito, yung for Form? attendance. Yeah. Kahapon, di ba nabanggit ng trainer ninyo na name and location? Ganun lang kahapon doon. Ngayon, Okay. eto na yung gagawin natin. Fill out na lang natin yung form. Thank you, sir. Yes, you're welcome. Bye-bye. Bye. Excuse me, sir. Yes, Ingat Reynaldo. po. May tanong ka? Kasi hindi po ako nakapasok kahapon, sir. It's okay naman then. You can watch the recorded video with Trainer Norlin ata kahapon, yung iba. Ayan. You can watch the Oh, sir. recorded Thank- video po. Ayan.